Hi guys, welcome back to my channel. So, for today's video guys, ay magtatanim ako nitong mga seeds. Kasi, bala ko sanang bumili ako ng, actually may okra na dun. Tapos, tumubo na siya. And then, I realized na may ano pala sila dun, may seeds. So, ito guys yung gagamitin ko. Hopefully, tumubo siya. So, I have snowbird pea. And then, mayroon tayong pichay or pak choy. Okay guys, and then dito nga pala guys, papakita ko sa inyo. So nilagyan ko to ng ampalaya, so parang hindi siya tumubo. Ay, I think there's one. Ayan guys, so parang may isang ampalaya na tumubo, isa lang. At least there is one, diba? Kasi napansin ko guys, ay ito pa. Okay, so I guess I have two finally. Yes, kasi akala ko kinain na lahat ng mga insects yung mga seeds na nilagay ko dito. So thankfully guys, may dalawang tumubong ampalaya. Ayan, nakikita nyo ba yan? So this is the one and the other one is here. Ay, ito pa guys siya. Oh, tama ba? Is that ampalaya? I'm not really sure. So let's see how would it grow. Tapos I'll check over here on the other one. So dito is parang walang tumubo talaga guys. So mga weeds lang yung tumubo. So I think this is where I'm gonna put my bok choy, I think, or probably the okra. But before that guys, I would like to put some tea bags and mix it with the soil. So let's see. So ito guys ang aking mga tea bags. Doon ko na lang ito i-mix sa isa kasi dito ay may tumubo na ampalaya, so that's better. Show you. So ayan ang ating soil, diba? Minix ko na siya. So nakamix na siya. Tapos yung ilalagay ko dito guys is yung okra muna. So okra. Tapos basahin ko lang yung instruction niya. So dapat daw is 3 or 4 seeds in every 12 inches. Ano lang naman to siguro? 1, 2. Okay, so mga ano lang ilalagay ko dito. Lagyan ko siya ng 4. I'm gonna start here. Tapos 1 inches lang yung lalim niya guys. So hindi masyadong malalim. 1 inches only. So lagyan ko siya ng 4. 1, 2, 3, 4. Dito naman 1, 2, 3, 4. Parang nalaliman ko yan. Okay, that's too much. 1, 2, 3, 4. So ayan guys, ang ating seeds, ayan nakikita nyo. Ayan, so i-bury ko na. Ayan, ganyan lang siya.
Tapos, ito daw is 56 days bago ma-harvest. Let's see guys kung actually tumubo siya. Tapos, dito naman sa gitna is lalagyan ko ng siguro mga yung bok choy sa gitna kasi yung ampalaya is nasa gilid siya. So, pag lumaki na, lagyan ko lang ng trellis. Tapos, pwede na siguro yun. Guys, nag-decide ako na dito ko na ilagay yung aking mga bok choy. Ayan, so may konting green onion tayo dyan. Tapos, linisan ko muna to. So, linis lang muna. Tanggalin ko to. Ayan. Diba? So, tanggalin ko lang ito. Alam ko guys, parang late na talaga ako magtanim. Pero, okay lang. Ayan na siya. And then, tataniman ko na siya guys. Ito naman siya ay hindi siya malalim. Then to 21 days daw bago mag-emerge yung seedlings. Ubusin ko na lang siya guys. Malay mo tumubo, kaawaan tayo. Hindi ko na mabilang guys kung ilan yung nilalagay ko. Basta ano na lang ito, rambulan. Ayan. So, inubos ko lahat yung nasa packet. So, ayun dito is meron pa pala guys. Dito ko na itatanim. Okay, so ganyan siya guys. And then, 45 days daw bago ma-harvest. Pero mag-emerge yung seedlings niya in 10 to 21 days pa. Ayan. 6 plus hours kailangan ng sun, full sun. Hindi ko siya sinuggest yung spacing niya kasi I don't have enough space. Kasi hindi ko naman alam kung tubo siya lahat. So, you know. Kaya yan. So, maghintay na lang ako. Hopefully, tumubo. Diba?
So, yan lang muna guys for today's video. Ito, ang tagal na talaga to dito. Lagi namin kinukuhanan aside from the one in the Queen House. Ito, kinukuhanan ko din pag ayokong pumunta doon sa aming greenhouse. Yung dito lang to, close to our house. So, ayan guys, hanggang dito na lang. Thank you so much.